So, mga kapatid, sa umaga pong ito, no, actually gusto ko lang pong i-share, sa buong linggong ito, ang dapat pong mag-speak po ay si Sister Marinel, pero dahil po siguro tinulot na po ng ating Diyos yung pagkakataong ito, kaya nga sinamantala ko na ibahagi itong mensaheng ito dahil napapanahon po, no, napapanahon yung ganitong mga usapin dahil napakahalaga mga kapatid sa nilalagak po natin dito sa buhay po natin. Ang mga iilan kasi o yung mga karamihan, no, ang buhay nila akala nila ay alam nila kung hanggang kailan sila. Kanina lang ay nakakwentuhan ko si Nanay Esther, no, maging si Nanay Lydia, Joy, Ligaya, no? So, sabi ko, Nay, namiss namin kayo last Sunday. Tapos sabi niya na nilibing nga yung kanyang kapatid. Tapos tinanong ko, ilang taon na? 55. So imaginein po natin, napakabata. Si nanay is nasa 79. Tama yung narinig ko, no? 79. So kung titignan po natin, mas bata yung kapatid po nilang nilibing nung Sunday, pero si nanay ay kasama po natin ngayon, no? 79, malakas pa. No? Kung pwede nga lang, nakakasayo pa yan, kahit nakaupo yan, gagano pa yan. No? So, gusto ko po makita dito mga kapatid, yung buhay po natin, kahit na napakaikli o mahaba ito, ang tanong kasi, kung paano po ba natin ito na ma-maximize? May mga pagkakataon sa buhay po natin, minsan mga kapatid, katulad po na sinabi ko, akala natin, hawak natin yung bukas, akala natin, hawak natin yung oras po natin, akala natin, porke malakas po tayo, okay pa, no? Nagpapakapagod pa tayo sa trabaho, binibigay po natin yung todo-todo, yung buhay po natin sa mga bagay na magpapakayaman sa atin, magpapalago ng negosyo po natin, no? Yung magpapalawak ng mga yaman po natin. Yun po yung pinagtutuunan ng pansin ng mga iilan. Pero, mga kapatid, nakakalimutan yung tunay na halaga ng buhay. Kaya nga kung titignan po natin, yung mga pinaglalaanan nila ng oras, ang katotohanan ay wala itong kabuluhan. Mga kapatid, huwag po natin sayangin ang ating buhay. Kaya nga yung konteksto po o yung ating tema po or yung topic po natin sa umagang ito, gusto ko pong pag-usapan po natin na don't waste your life. Sabihin po natin, don't waste your life. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sayangin ang buhay mo, kapatid. Ito po yung katotohanan o real talk. Kung sabihin ng mga Gen Z, no, na real talk, no? Ito yung katotohanan, mga kapatid, na hindi lahat ng buhay ay may pakinabang. Hindi lahat ng buhay ay napapakinabangan. Hindi lahat ng may hininga may pakinabang pa. Kasi bakit? Nasasayang yung pagkakataon ng kanilang buhay na kung saan nilalagak nila o tinutuon nila yung pansin nila. Katulad ngayon, kung titingnan po natin, napakadaming abala, napakadaming pwedeng puntahan, napakadaming pwedeng gawin, napakadaming suke or customers na pwedeng bumili sa iyo ng araw ng Sunday kasi family day, nandyan yung mga tao, naka-day off, halos lahat ng mga tao. Yung iba, no, talagang ito yung opportunity na pupunta sa ganyan, mag-hike ng ganyan, magaganyan. No? Ang daming mga pwedeng gawin, no? Yung magpapasaya sa atin. Pero mga kapatid, ang tanong kasi dito, wala naman sinabi na masama ang magtinda, wala naman sinabi na masama ang magnegosyo, pumasyal ng ganyan. Pero ano ba ang mahalaga? Mga kapatid, sa buhay po natin, ito yung laman ng puso't isipan ng mga ilan na kapag masaya ka dito, you only live once, basta masaya ka, you enjoy life, okay na yan. Ganon yung buhay. Akala nila. Pero mga kapatid, may paalala po dito, no? May paalala po sa atin, si Apostol Pablo dito, sa aklat po ng Ephesians 5, verse 15 to 17. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo na sa ganon ay basahin po natin yung sinusulat o nakasulat sa aklat po ng Epeso, Kabanata 5, verse 15 to 17. Sabi niya, kaya nga mag-ingat kayo kung paano kayo
na mamuhay. Tama ba yun? Mag-ingat kayo, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng mga marurunong na nakaalam sa kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng mga kasamaan sa panahong ito. Verse 17, huwag kayong magpakamangmang kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Tayo po lahat tayo yumakot manalangin. Salamat, Ama, sa bawat salitang aming nababasa, napapakinggan. Tunay, Panginoon, may paalala ka sa amin na kung paano po natin, Lord, ma-enjoy ng totoo ang buhay po namin. Lord, ang tema po namin is not to waste our life, Panginoon. Ama, hayaan mo na anuman yung aking naihanda, anuman yung, Lord, pangungusap mo sa akin, O God, gamitin mo ito, gamitin mo sa bawat isa, at nasa ganon, Panginoon, ay maranasan po namin, Panginoon, yung salita mo, kung ano po ba yung nararapat po namin gawin, Panginoon, nang sa ganon may magkaroon ito ng kabuluhan ang buhay po namin dito sa mundong ito, Panginoon. Samahan mo ako, samahan mo ang bawat isa, kahit kami nakaupo, nakikinig, Panginoon, naniniwala ako, Lord, mangungusap ka sa bawat isa. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and amen. Sige, palakpakan po natin na ating Diyos bago po tayo makaupo. At katulad po na sinabi ko, mga kapatid, ikaw, o tatanungin kita, na-enjoy mo na ba yung buhay mo ngayon habang nandito ka sa mundong ito? Na-enjoy mo ba yung buhay mo ngayon? Or nakukulangan ka pa? Mga kapatid, minsan, ang daming mga tao na hindi makontento sa kanilang mga buhay. No, ang daming taong na ang dami pang gustong makamit sa buhay po nila kasi akala nila hindi pa kumpleto yung buhay nila, ang dami pang kulang. No, nasa 20-30% pa lang sila ng journey ng buhay po nila. Mga kapatid, kung ganun po yung laman ng isipan po natin, wala naman akong sinasabing mali po yan, pero ang tanong kasi dito, paano mo ba na ma-maximize? Paano mo ba nagagamit ng totoo o yung may kahalagahan ang buhay mo? Mga kapatid, di ba, katulad ng ating mga, katulad ng mga tawag dito, yung mga pera, di ba? Kahit nabasa yan, kahit makanano may lamutakan yan, dahil atin niyang halaga sa likod me. Ang tanong, ang buhay po kaya natin ganon? Lahat tayo nagkamali, sabi ng ating Diyos. Lahat tayo hindi naabot yung pamantayan ng ating Diyos. Ibig bang sabihin nun, mananatili ka na lamang bang ganon? Mananatili ka na lamang bang marumi? Mananatili ka na lamang bang nasa isip mo, nasa puso mo na kaya ninakurugo, makanya nakurugo. Ang iba naman ay kahit na ang dami nang nakamtan sa buhay po nila, no, talagang nagpapakababad pa sila. No, ang daming mga mali-maletang mga bag na naglalaman ng pera para lang mapalaki yung kanilang yaman. Yung iba naman, nasa huling araw ng kanilang buhay, no, imbes na gagawa na sila ng mabuti, sinasayang pa nila ang buhay po nila. Yun po yung tunay na sayang. Kaya nga sabi dito, don't waste your life. Huwag mong sayangin ang buhay mo, mga kapatid. Dahil hindi lahat ng buhay napapakinabangan. May mga taong umihinga pero hindi naman talaga nabubuhay. Alam niyo yun? Ang daming taong may hininga pero hindi lahat nabubuhay. Kasi kung alam nila ang tunay na halaga ng buhay, nagagawa nila ito kung ano yung mahalaga. Tulad ngayon, kung alam nila yung kahalagahan ng buhay nila, bakit ang daming bakanting mga upuan? Ang daming mga taong hindi pa kilala si Lord. Ang daming mga taong na kulang pa sa kaalaman sa salita ng ating Diyos. Ang daming taong ngayon na wala sa bahay nila kasi namamasyal sila. Kasi ang akala nila, yun yung totoong buhay. Pero ang totoong buhay, mga kapatid, kung paano mo na ipapagamit ang buhay mo sa Diyos. Yun po yung halaga ng buhay. At yun po yung nami-miss out ng iilan. At yun ang nami-miss out, hindi lang ng mga ilan, kundi yung mga nakakarami.
Ang daming nagpapakabisi pero walang direction ng buhay. Ang daming pagod pero wala namang purpose. Ang daming mong makikita na may yaman, may kita, pero in fact, wala naman fulfillment. Imagine niyo yun, ang dami mo ng yaman pero parang kulang ka pa din, kaya nga nagpapakayaman ka pa. Sobra-sobra na yung mga yaman mo, pero sa sarili mo parang ang dami pang kulang. Kaya nga nagpapakababad ka sa trabaho, nagpapakababad ka sa mga negosyo, nagpapakababad ka kung paano mas yayaman o mas madadagdagan yung mga yaman mo. Mga kapatid, are you living your life or are you wasting it? Sinasapamuhay po ba natin yung katalagang buhay po natin or sinasayang lang po ba natin? Kaya nga mga kapatid, sa gumagang ito, sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sayahin yung buhay mo, kapatid. Lupa naman wari may sayang, pastor. Napakaganda at napakapugi ng mga katabi ninyo, mga kapatid. Amen? Diyan alwangin la pa may sabihan na natang gusto ko lang po makita, mga kapatid, na ang buhay kasi hindi lamang paganda-ganda, pabihis-bihis na maganda, pagarbuhan ng sasakyan, pagandahan ng bahay, palakihan. Ang tanong dito kung paano mo napapagamit yung buhay mo. Paano mo na ma-maximize ang buhay mo. No, ang buhay ay hindi ito parang ano lang, no? Hindi parang cellphone lang na kapag naglalag na, pwede mong reformat. No? Yung buhay po nasa isang beses lang. Kaya nga sino familiar dito sa naging movie ni Ding Dong Dantes at ni, sino yun? Yung asawa niya, si Rivera, Marian Rivera. Ano yun? Rewind. Di ba? Familiar kayo doon sa moving yon na there's yung rewind. Pero yung ano noon, na naginip siya, mangyaring hindi totoo yon pero yung lesson doon, mga kapatid, hindi na naibalik yung buhay niya kasi isa lang yung buhay po natin. Bagamat yung isang scenario doon o isang scene doon na nabuhay o na parang tila ba panaginip, tapos inayos ni Ding Dong yung kanyang buhay para lamang maisalba o para lang maayos, mga kapatid, sa buhay natin, in reality, wala pong ganon. Hindi natin ma-rewind yung buhay po natin. Ito lang yung isang bagay na hindi natin kayang i-rewind. Yung cellphone, pwede mong ipa-reformat yan, ipa-reset yan kapag nag-lag na. Pwede yan. Yung charger, pwedeng palitan yan. Yung mga sasakyan, kapag naluma na yan, pwede nang i-dispose yan, pwede nang ikalakal yan, pwede nang i-buy and sell yan. Yung bahay, pwede mong ibenta yan kapag hindi mo na kayang bayaran. Pero yung buhay mo, mga kapatid, isang beses lang yan. Isang beses mo lang gagamitin yan at susunod nun, haharap ka na sa ating Diyos. Ngayon, ang tanong, paano mo masasabi na yung buhay mo ngayon ay nagiging kagamit-gamit? O baka yung buhay mo ngayon ay sayang? Mga kapatid, hindi siya katulad ng movie or Netflix o kung ano man yung mga napapanood natin sa social media, mga reels na pwede mong i-replay yung mga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na post, Hindi mo pwedeng sabihin na sige nga, hindi ko naintindihan, balik ako doon. Hindi mo pwedeng gamitin yung buhay mo na hindi ako sinagot nito. I-rewind natin 'to. Nasaktan ako nito, pwede bang i-rewind mo yung kahapon yung hindi ako nasasaktan? Hindi. Hindi po natin kayang gawin yan sa buhay po natin. Dahil katotohanan, mga kapatid, hindi po natin hawak ang buhay po natin. Life is a one-time offer. Hindi siya unlimited. Hindi siya katulad ng kanin. Kapag gusto mo pa, pwede ka pang one rice, please. Hindi mo sasabihin na, Brother John, may discount ka ba dyan? May freebies ka ba dyan? Pwede ba ma-extend yung warranty? Hindi po. The moment na binawi na ng Diyos ang buhay mo, that's your finish line. Dito. Pero may pangalawang buhay kung tunay mong nagamit ang buhay mo dito. Mga kapatid, ito yung gustong gawin ng ating Diyos sa atin. Don't waste your life. So paano po ba natin ito gagamitin? Ano yung dapat po natin gawin? Sa next slide po natin, maipapakita po natin dyan. Sundan mo lang ako, Chassie, kasi di ko masyadong na-review yung
presentation ko dito. Ano ang dapat gawin? Ito yung mga tatlong tanong na dapat natin sagutin. Ito yung mga sasagutin po natin. Una, what does God want? No, ano po ba yung gusto ng Diyos? Pangatlo, what does it take? Ano po ba yung dapat natin gawin? No, paano po ba natin ito gagawin? Why should I do it? Bakit natin kailangan gawin ito? No? So, ano po ba yung gusto ng Diyos sa buhay po natin? Para maging kagamit-gamit ang ating buhay. What does God want? Yung buong buhay mo. Our whole lives. Sabi sa Romans 6:13, give yourselves completely to God. Ibigay mo ng buong puso, buong buhay mo, ng buong buo sa Diyos. Kung titignan po natin sa Tagalog, sa Romans 6:13, huwag ninyong gamitin ng alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Ito yung paalala ng ating Diyos sa ating mga kapatid na huwag po natin sayangin yung buhay po natin. Yung mundo'y punong-puno ng kasalanan, huwag ka nang magpahila. Oo, sinabi ng Diyos na lahat tayo nagkasala, pero huwag kang manatiling nagkakasala. Huwag kang manatiling gumagawa ng pagkakasala. Yung Diyos na napako sa krus ng Kalbaryo, binigyan ka ng pagkakataon para mabuhay, para magbago. Mga kapatid, huwag naman natin itong sayangin. Ito yung paalala sa atin ng ating Diyos. No, give yourselves completely to God. Yung buo nating katauhan, yung buo nating pagkatao. Ito yung paalala ng ating Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi ka hiningan ng partial ng Diyos. Hindi lamang ito installment. Magbabago ka ngayon, tapos bukas na lang, no? Tapos next year na lang, tapos ganito na lang. Hindi. Ang gusto ng Diyos, yung buo. Yung kumpleto. Yung buo mong katauhan. Complete. Hindi partial. Hindi installment. Hindi yung tira-tira, kundi buo. Kung babasahin po natin ng buo yung Romans 6:13, sige, continue natin yon, mga kapatid. Sabi dito, balik natin. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang sarili sa Diyos. Katulad na sinasabi po natin, mga kapatid, napakaikli ng buhay para gamitin po natin ito sa mga walang saysay. Kapag panahon ba ng kailangan mo pa bang umabot ng 70, 79, 80 para magbago ka? Ang daming mga iniimbitahan sa church, pero sabi nila, tsaka na mo. Ang daming mga gustong maglingkod kay Lord, pero sabi na, medyo busy pa dito eh. Kailan? Pag ganito na lang. Hanggang sa umabot na sila, sa gumagawa na sila ng pagkakasala. Sabi niya ang ating Diyos, sabi dito, sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, ang buhay po natin ay hiram lang yan. Huwag po natin sayangin. Huwag po natin gawing walang kabuluhan yung buhay po natin. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, huwag po natin sayangin yung pagliligtas ng Diyos po sa atin. Huwag natin sayangin yung pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka masaya sa buhay mo ngayon? Ang daming nako-compromise, para sa'yo compromise yung church, para sa'yo compromise yung pag-attend ng service, para sa'yo compromise yung may day group ka ng Sabado na imbes na kasama mo yung mga ganito, yung may ganyan. Mga kapatid, kung yun lang yung basihan po natin, ang daming mga compromises natin. Bandang huli, kawawa yung Sunday. Kawawa ang Diyos. Bakit pagdating kay Lord,
ang hirap pakiusapan. Parang tayo pa yung nagre-request. Imbes na kusa tayong loob na kumikilos, imbes na kusang loob tayong gumagawa ng mabuti, bakit parang pinagdidikdikan natin, huwag kang gumawa ng masama, huwag kang gumawa ng kasalanan, dito ka, halika. Ba't parang parang pinagsisiksikan pa natin ang ating Diyos. Pinagsisiksikan pa yung salita ng Diyos para sa kanila, para lang mabago yung buhay po nila. Pero ito yung katotohanan, kailangan natin itong gawin. Kasi ang mundo'y punong-puno ng kasalanan. Kahit na sabihin mong nasa church yan, kahit na sabihin mong naligtas na yan, mga kapatid, the moment na in-entertain mo yung kalaban, hihilain ka. Ano man ang edad mo, masasayang at masasayang ang buhay mo. God wants your whole life. Yung buo, hindi yung tira-tira. Yung buo, hindi yung installment. Parang sa relasyon lang niya, mga kapatid. Kapag sinabi sa'yo, Sister Juday, na mahal ka ni Brother Aaron. Nasa si Brother Aaron? Kapag sinabi ni Brother Aaron na I love you, 50% only, hindi ganon. Pero mahal ko pa kasi yung ex ko eh. Totoong pagmamahal pa ba yun? May kahati ka na. Anong mararamdaman mo, Sister Juday, kapag ganun yung pinaramdam sa'yo? I love you, pero walang oras sa'yo. I love you, pero walang panahon sa'yo. I love you, pero hindi mo maramdaman. Ano yung mararamdaman mo nun? Masakit. Ganon din ang nararamdaman ng Diyos kapag hindi po natin naibibigay yung buong buo sa Kanya. Kasi ito yung nais ng ating Diyos. Ibigay natin yung buong buo natin sa Kanya. Kasi kapag hindi mo binigay yung buo sa Kanya, mga kapatid, hihilahin ka lang ng kalaban. Kapag kalahati kay Lord, kalahati sa mundo, mga kapatid, hihilahin lang tayo ng kalaban. Kaya nga sabi sa Deuteronomy, sabi niya, love Him, serve Him with your whole being. Sa buong pagkatao mo, sabi niya, at ngayon, o mga mamayan ng Israel, ang hinihingi lang ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo ay igalang ninyo siya, mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan, mahalin siya, maglingkod sa kanya ng buong puso't kaluluwa. Hello? Hindi ko sinabi to, kundi, mga kapatid, salita ng Diyos. Paalala po sa atin, mga kapatid. Ito yung paalala ni na Moses, maging si Apostol Pablo, paalala ito sa atin. Mga kapatid, kung gusto mong maging kagamit-gamit ang buhay mo, ialay mo yung buong puso't kaluluwa mo sa ating Diyos. Sabi niya, ito lang ang hinihingi lang ng Panginoon sa inyo. Inuming anyawaran kurugo. Pero ang hirap gawin. Igalang nyo, kapag sinabing igalang, mga kapatid, susundin yung mga tuntunin, susundin yung mga kalooban niya. Pero ang hirap gawin. Kasi bakit? Partial lang. Partial lang yung commitment natin. Partial lang yung surrender natin. Partial obedience lang. Kapag partial, still, you are wasting your life. Sinasayang po natin yung buhay po natin. Kaya mga kapatid, sabi niya sa Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. You cannot serve two masters. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero nagnenegosyo ka na mga ganito. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero may iba kang hangarin. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos, pero wala ka namang panahon sa Kanya. You cannot serve two masters. Walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Hindi mo pwedeng ipagsabay yung pagnanakaw at pagmamahal sa Diyos. Hindi mo pwedeng ipagsabay yung pagmamahal ng Diyos sa kaalitan mo sa kapwa mo. Hindi mo pwedeng pagsabay yung pagmamahal mo sa Diyos sa paninira mo sa mga tao. Mga kapatid, kailangan mong pumili. Kailangan mong magdesisyon. Kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan.
Kaya nga mahirap, mga kapatid, yung hamon ng Diyos po sa atin. Pero ito yung kailangan gawin. Pagdating kay Lord, di ba, ang daming hirap. Ang daming hirap kasi bakit? Hindi nila naintindihan ang tunay na halaga ng buhay. Ang daming nagpapakababad sa mga ganitong mga bagay. Ang daming mga tao na nilalagak pa din yung kanilang buhay, no? Sa mga ganitong gawain. Hindi nila namamalayan. Totoo na may impyerno. Totoo na may paghuhukom. Totoo na hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ginawa po natin dito sa mundo. Kaya nga yung paglagak po natin dito sa mundo, trial lang yan. Kaya lang, katulad ng sinabi ko, ang sementeryo, hindi yun yung huling hantungan po natin. Yun po yung dapat ma-remind sa atin. Hindi ka hiningan ng Diyos ng partial commitment. Gusto niya yung buo. Hindi pwedeng sabihin mo na one day Christian ka lang. Ako, honestly, nung mga dating buhay ko, pwede ko sabihin na one day Christian lang ako. Every Sunday Christian lang ako. Pagdating na Monday, ganun na naman. No? Wag po doon ko nakita na sayang pala ang buhay. Kasi bakit? Ang dami ko nakikitang namatay na bata, mga kabataan, na hindi nakilala si Lord. Sayang ang buhay. May mga pagkakataon din na kahit kilala nila si Lord, pero hindi nila ito na ipapagamit. Sayang din. Yung talentong meron ka, na hindi mo na ipapagamit kay Lord, sayang. Mga kapatid, ito yung madalas na makita po natin, kahit na Kristiyano ka, kung hindi mo naintindihan ang tunay na kalooban ng ating Diyos, kapag may problemang lumalapit, madali kang bumitaw. Madali kang umatras. Madali kang surrender. God wants your whole life. Ganon din ang Diyos. Hindi pwedeng 50-50 lang. Hindi pwedeng hati kayo. Ang Diyos ay mapanibugho. He is a jealous God. Gusto niya sa Kanya ka lang. Yung mga asawa ninyo, kahit hindi nila sabihin yan, gusto nila sa inyo lang kayo. Woo! Ay, may tampaya pa yung natay Rigor. Biro lang. Pero totoo mga kapatid, the moment na nakipag-isa na kayo sa asawa ninyo, hindi na pwedeng yung decision mo, babaliwalain mo yung decision niya. Hindi, iisa na lang kayo. Maging sa ating Diyos. Kapag yung relasyon mo sa ating Diyos, kailangan buo. Nasusunod mo yung tuntunin, nasusunod mo yung kalooban po niya. Hindi siya option. Siya yung priority. Ito yung challenge ng Diyos sa atin. Who and what is your priority? Who or what is your priority? Money? Fame? Comfort? Sarili? O ang Diyos? Ano po ba yung priority natin? Money? Kaya nga magpapakababad ka sa negosyo, sa trabaho mo. Fame? Magpo-post ka ng mga ganito para sumikat ka. Gumawa ka ng mga ganito para lamang makilala ka. Comfort? Magpatayo ka ng mga ganito para lang may pagyabang. Yung sarili mo, talagang talagang ibibigay mo kung paano mo mapaganda yung katawan mo, paano mo may pakita na malinis ka. Pero deep inside, no, sa mga kaparaanan naman natin ito ginagawa. O ang Diyos. Sino yung priority po natin? Ano yung mga priority po natin? Gusto mong maging gamit ang buhay mo? Tanungin mo yung katabi, gusto mo bang maging gamit ang buhay mo? Unahin mo ang Diyos. Sabi sa Matthew 6, verse 33, di ba? Ito yung lagi na po natin sinasabi. Seek you first the kingdom of God and His righteousness. Hindi niya sinabi, seek later God. Hindi niya sinabi na seek them and then God later. Hindi siya buy now, pay later. Hindi siya swipe now, pay later. Hindi siya know now, obey later. Hindi po ganon. Hindi yung know God, surrender later. Hindi ganon.
Ang buhay po natin, mga kapatid, kailangan priority ang Diyos. Unahin mo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Unahin mo ang Diyos sa bawat pagkakataon ng buhay mo. Negosyo man yan, pera man yan, ano man yung pinagkakabalahan mo, mga kapatid, sikapin mong unahin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng buhay mo. In everything you do, put God first. Sabi po sa Proverbs 3 verse 6, in everything you do, sa lahat ng ginagawa mo, unahin mo ang Diyos. Alalahan mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituro niya sa inyo ang tamang landas. Gusto niyo bang pumunta sa tamang daan? Mga kapatid, unahin mo ang ating Diyos. Alalahanin mo ang Diyos. Remember God, in everything you do it for the glory of God. Hindi niya sinabi, hindi niya sinabi in some things, in a few things. Sinabi niya dito, in everything. Hindi niya sinabi na in these things, no? Kasi kapag sinabing in these things, in a few things, in some things, pwedeng ilan lang yan. Particular, ano lang yan. No? There are certain things lang. Pero dito, everything. No? Sa lahat. Kaya nga, mga kapatid, kung hindi ang Diyos ang number one sa buhay mo, ibig sabihin, may mali sa arrangement ng puso mo. May mali sa prioritization mo. Alam niyo po ba, pag sinabing prioritization, no, kapag sinabing priority, sabihin po natin priority. Kapag sinabing pry, ano pag sinabing pry? From the word na pry. Primary priority, una. Di ba? So, ibig sabihin, sino yon? Ano yon? Yung Diyos o yung Diyos at paglilingkod mo sa Kanya? O yung pera mo? O yung magpapakasaya sa'yo? Kailangan, mga kapatid, ang Diyos. Kung gusto mong mapunta sa tamang landas, unahin mo ang ating Diyos. At ito po yung pangalawa, what does it take? Ano yung kailangan po natin gawin? Ano yung dapat po nating gawin, mga kapatid? Kailangan may disiplina po tayo. We are all disciples. Kailangan nadidisiplina po tayo. Kapag hindi ka nadidisiplina, ibig sabihin hindi ka tunay na disipulo. Kapag disciple ka, sabihin mo sa iyong katabi, kapag disciple ka, kailangan marunong kang magpadisiplina. Yung mga anak po kaya natin, yung kayong mga kabataan, marunong kaya kayong magpadisiplina? Kailangan, dapat, kasi ito yung nararapat. Sabi sa 1 Timothy verse 4-7, discipline yourself for the purpose of godliness. Disiplinahin mo. Sabi niya, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat o mga bagay na sabi-sabi lang ng mga matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ang sarili mo. Gawin mo yung kabanal-banal. Gawin mo yung kagamit-gamit. Yung mapapatuwa mo ang Diyos. Hindi yung napatuwa mo yung tao, napalungkot mo naman yung Diyos. Hindi po pwedeng ganon. Yung pinalakpakan ka ng mga tao, pero umiiyak naman ang Diyos sa'yo. Hindi yung nasunod naman yung anak mo, no, nandahil sa layaw mo, nandahil sa luho mo. Gumawa ka ng isang bagay na nagpapalungkot sa Diyos, mga kapatid. Kapag gumawa ka ng nagpapalungkot sa Diyos, damay pati yung buhay mo. Damay pati yung nakapaligid sa'yo. At ito yung nakakalimutan po natin. Yung mga magulang, wala namang masama na gawin natin yung kakabuti para sa mga bata, sa mga anak po natin. Di ba? Yung mga magulang daw, yung nanay, especially mga nanay, malapit na yung Mother's Day, sa May. Hello, parang yung mga nanay, hello, Tatay Rigoro, kanya Tatay Rigoro. So, di ba sasabihin nila, hanggat bidik ko, sadsad king anak ko. Kaya lang, mga kapatid, sa paanong paraan natin ginagamit yung pagbibigay sakripisyo po natin sa ating mga anak. Nabibigay mo naman yung mga gagamitin niya. Pero ang tanong, ginawa mo ba yung kalooban ng Diyos? Ginamit mo ba yung kaparaanan na mapapalugod ang ating Diyos?
Mga kapatid, kung titingnan po natin, yung discipline is another word for habit. Yung habits, no? Your habits shape your life. Oo, mga kapatid, ang dami po natin pwedeng gawin para sa ikakasaya ng buhay po natin. Kaya lang, paano po natin nabibigay yung tama? Nadidisiplina po ba tayo? May disiplina ba tayo sa ating mga sarili? Sabi dito, no, yung next slide po natin, kung titingnan po natin, ito yung mga kailangan po natin gawin para masabi po natin na tayo nagpapadisiplina. Number 1, discipline of letting go. Dapat marunong kang magbitaw, mag-let go. Yung mga taong nakasakit sa'yo, yung mga taong nasaktan ka, yung mga taong inayawan ka, yung mga taong hindi nagiging mabuting impluwensya sa'yo, mga kapatid. Kasama, no, yung pagdidisiplina, yung pag-let go. Sabi sa Hebrews 12 verse 1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit sa atin. Hallelujah! Paalala po ito, mga kapatid. Hindi porke masaya ka sa ganyang bagay, ibig sabihin, kalooban na yan ng Diyos. Hindi porke masaya yung mga tao sa iyo, hindi porke na-please mo yung mga tao sa iyo, ibig sabihin, kalooban na yan ng Diyos. Lagi po natin sikapin. Sabi niya, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Ano ba yung mga kasalanang pilit na tinatanggal ka o binabawi ka sa paglilingkod mo sa Diyos? Trabaho, negosyo, yung bisyo, yung kasalanan, yung mga kaibigan, no, yung mga masasamang tao, yung mga nakapaligid sa iyo, no, social media. Baka ito yung dahilan kung bakit ka hindi nakakapaglingkod kasi bakit puyat ka. Kaya lagi kang pagod kasi bakit? Simula umaga hanggang madaling araw nagtatrabaho ka. Kaya pagdating ng Sunday, ipapahinga mo. Pahinga ka nga, the next day, papasok ka na naman. Mga kapatid, ano man yung mga bagay na humihila palayo sa ating Diyos, nagiging Diyos-Diyosan po yan. Hindi dahil wala kang isang museum o isang mga images, Pastor, di naman kasi wala naman ako kasing images sa bahay. Wala naman akong isang altar doon. Hindi lamang usaping ganun yung Diyos-Diyosan. Ano man yung nagpapakabisi sa'yo na hindi mo na ipapriority ang Diyos, Diyos-Diyosan po yan. Masakit pakinggan, pero yun po yung katotohanan. Isang tao, dalawang tao ang pwede po natin kumpara. Isang lingkod ng Diyos at isa rin naglilingkod sa kay Lord. Isang taong puyat sa Netflix, isang taong puro reels, isang taong puro social media. Dahil puyat, walang prayer life, walang word of God. Nakakatulog. Kaya pagdating ng bagyo ng buhay niya, ang daling mawasak. At isang tao naman, kung kailan may panganib ang buhay niya, kung kailan mahirap ang buhay niya, doon siya nagsusumikap na maglingkod kay Lord. Nagbabasa ng Bible kahit na busy. Nagbabasa ng salita ng Diyos kahit na ang daming ginagawa. Nag-i-invest sa spiritual. Kaya nga nung dumating yung problema, pinagpala pa siya ng Diyos. Sino tayo doon? Alin tayo doon? Ito yung dalawang hadlang na nagpapabigat sa atin. Ito yung mga dalawang hadlang, mga kapatid, na talagang ilalayo tayo sa atin Diyos. Sabi niya, you wait. Yung weight, no? Yung bigat. Yung bigat, sabi sa Hebrews
tignan po natin yung Hebrews 12 verse 1 sa English. Sabi niya, let us strip off every weight, especially the sin. No, sabi niya dito, ito yung pinaka-highlight. Let us strip off every weight. Ano man yung bumabalakid. Kapag bumabalakid, ito yung mga humaharang, ito yung nagpapabigat. Especially the sin, yung kasalanan. Ito yung dalawa daw, yung weight and sin. Hindi naman kasalanan, pero nagpapabagal. Wala naman sinabi na maling manood ng Netflix, pero kaya kang puyatan. Para sa susunod, lantay yung katawan mo. Kaya nga, pagdating ng rehearse, pagdating ng paglilingkod kay Lord, lutang ka. Hindi siya kasalanan, pero magiging balakid po yan sa paglilingkod sa Diyos. Yung sobrang paglalaro sa social media, yung toxic relationship, yung toxic companions, no? Nagpapabigat po yan. At yung pangalawa, yung sin, malinaw na mali, pero ginagawa pa rin. Yung pagsisinungaling, yung pagnanakaw, yung hilig ng laman, yung pagmamataas, yung addiction. Ano man yung pumipigil sa atin mga kapatid, hahantong yan sa kasalanan. Mga kapatid, discipline of putting God. Ito yung pangalawa. Sa Luke 10 verse 41 to 42, kung titignan po natin, yung babasahin po natin, ito yung ginawa ni Marta at ni Maria. Di ba? Familiar tayo sa kwentong yon. Pero alin yung mas gumawa ng totoo? Alin yung mas gumawa ng, wala naman masama sa ginawa ni Marta, no, na maglinis o maghanda. Pero ang tanong, ano ba yung mahalaga? Si Mary, di ba? Si Maria, nakinig siya. At yun ang hanap ng Diyos. Yung nakikinig ka sa Kanya. Yung nagpapakabisi ka sa Kanya. The point is, magkaiba yung pagiging busy sa productive. Yung busy ka, talagang dami mong ginagawa, pero wala kang natatapos. Yung productive, busy ka, daming mong ginagawa, pero may output. May result. Nakukuha niyo po ba? Busy ka, nagpapakapagod ka, ang dami mong ginagawa, pero walang outcome, walang output, walang result. Mga kapatid, busy ka lang. Pero kapag sinabing productive, ang dami mong ginagawa, na ma-maximize mo yung oras mo, na ma-maximize mo yung dapat mong gawin, mga kapatid, productive ka. At ganun po yung ginawa ni Maria at ni Marta. Naging busy si Marta, pero naging productive si Maria. Kasi bakit? Alam niya kung ano yung priority. Tayo, alam po ba natin yung priority po natin? Active ka, pero hindi ka naman effective. Hello? Walang ganito sa church. Lahat kumikilos, lahat nagpapagamit. Aktibo ka sa church. Active ka. Yung attendance mo, always present. Mauna ka pa kay pastor, pero nakaupo ka lang. Nakikinig ka lang. Wala kang ginagawa. In short, hindi ka effective. Iba yung active sa effective. Yung active, aktibo ka lang. Kapag may mga yung mga pledges, active ka, talaga nagbibigay ka. Pero gusto mo nakaupo ka lang. Yung effective, nagpapagamit kay Lord. Nagiging productive siya, and at the same time, nagiging effective po siya. So, alam po natin yung difference, mga kapatid. Magkaiba yung busy sa productive. Magkaiba yung active sa effective. Alin tayo dapat doon? Kailangan productive po tayo. Kailangan effective po tayo. Kapag kung gusto mong maging kagamit-gamit ang buhay mo, mga kapatid, maging effective ka dapat. And lastly, why should I do it? Bakit kailangan natin gawin to? Bakit kailangan kong gawin to? Let us be reminded, the cross. Bakit ba naipako si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Kasi alam niya kung ano yung nararapat. Kasi alam niya kung ano yung fulfillment para sa propesiya.
Tayo, alam po ba natin yung priority ng buhay po natin? Tayo, alam natin yung mission po kaya natin. Tayo, alam po kaya natin yung dapat po natin gawin. He died for all that we should no longer live for ourselves. Ito yung nakakalungkot. Ang Diyos nga, siya yung naipako sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan mo, pero bakit ikaw nagpapakababad sa kasalanan? Woo! Hello? Si Lord nga, tinapos na yung kasalanan, pero ikaw, inuumpisahan mo pa? Bakit? Sabi ni Lord, it is finished, it is done, tapos na. Naligtas ka ng ating Diyos, pero bakit pinapahamak mo pa yung sarili mo? Seryoso? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ikaw yan. Ako yun. Oh? Mga kapatid, alalahanin po natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Huwag po natin sayangin yung ginawa niyang pagliligtas sa atin. Hindi na tayo dapat namumuhay pa sa ating mga sarili dahil may Diyos na namatay para sa iyo, para mabuhay ka ng malaya. Malayang gumawa ng mabuti, hindi malayang gumawa ng kasalanan. Kapag alam mong naligtas ka na ng ating Diyos, mamuhay ka kung ano yung kalooban ng ating Diyos. Imaginein mo yon. May isang tao, may isang magulang na pinaganda yung bahay mo pero sa kabilang bahay ka nakikitulog. Binilan ka ng kama ng mama mo pero sa banig ka natutulog. Pinag-aral ka ng nanay mo, ng mga magulang mo. Imaginein mo yon. Pero sinisira mo lang. Church, sayang ang buhay. Sana, kung paano tayo manghinayang sa isang bagay na valuable sa atin, ganun din tayo manghinayang kapag gumawa tayo ng kasalanan. Sayang ang buhay. Sabi sa 2 Corinthians 6 verse 1, don't squander this life. Huwag sayangin ang buhay. Don't squander this life. Kapag sinabing squander, sayangin. Huwag po natin sayangin ang buhay po natin. Paalala lamang po, walang rewind, walang reset, walang reformat, walang recycle na pwedeng mangyari. Iisa lang ang buhay. Ito yung katotohanan kung bakit kailangan po natin gawin yung mga ito. Because Jesus died for you. Because you are forgiven. Because your life has a purpose. Sino may purpose sa atin dito? Pag wala kang purpose, sayang ang buhay po natin. Sino dito ay may talento? Lahat tayo may talento, pero hindi na ipapagamit. Sayang din po yan. Mga kapatid, katulad lang na binigyan ka ng brand new cellphone o brand new na sasakyan, pero ginagamit mo lang ito sa pang-text. Hindi mo ginagamit pang camera, hindi mo ginagamit pang Facebook. Sayang. Hindi natin na ma-maximize yung dapat gamitin po natin. Your life is too valuable to be wasted on temporary things. Napakahalaga ng buhay mo para sayangin sa mga walang kasaysay. Yung pera, yung yaman mo, iiwanan lang natin yan. Pero yung paglilingkod, yung relasyon mo sa ating Diyos, madadala natin yan, maging sa pangalawang buhay po natin. Mga kapatid, sa Ephesians 1 verse 7, you are forgiven, you are loved, you are redeemed. Sabihin mo sa iyong sarili,
No, sabihin po natin sa ating mga sarili, I am forgiven. I am loved. I am redeemed. Napatawad na tayo, inibig na tayo, natubos na tayo. Romans 12:1, offer your life as a living sacrifice. No? Ialay mo ang iyong buhay. Yung buhay na kagamit-gamit. Yung buhay na ganap. Your life is valuable. Hindi ka aksidente. Hindi ka lang basta-basta. May halaga ka dahil mahalaga ka. May halaga ka dahil mahalaga ka. At yun ang tingin ng Diyos sa'yo. Ano man ang sasabihin ng mga tao sa'yo, ano man ang ididikta ng mga tao sa'yo, mga kapatid, huwag mong hayaan na kontrolan ka ng mga tao. Ang Diyos lamang ang siya nagmamay-ari sa'yo. Makinig ka sa Kanya. Makinig ka sa payo para lamang masunod ang kalooban ng ating Diyos. Hindi ka sayang, may purpose ka. Pero pwede mo itong sayangin kapag mali ang mga priorities mo. Church, ano ba yung mga priorities mo ngayon? Ano ba yung mahalaga sa buhay mo ngayon? Ano ba yung gamit sa buhay mo ngayon? Siyasatin po natin ang buhay po natin. Siyasatin natin pag-uwi. Siyasatin po natin yung mga nangyayari sa buhay po natin. Baka pala nasasayang na ang buhay po natin. Tayo po lahat ay yumukod manalangin. Ama, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa paalala mo na huwag po namin sayangin ang buhay po namin. Lord, a reminder that we should not squander our life. Huwag po namin sayangin ang buhay po namin dahil, Lord, kapag nasasayang ito, nagiging basura lamang. Kapag yung basura o luntiang o yung mga natuyong mga dahon o gads, sinusunog na lamang ito dahil wala na itong gamit. Pero Ama, salamat sa buhay na meron kami. Salamat sa bawat isa na nagiging productive, nagiging effective, Panginoon, sa paglilingkod po namin sa inyo. Salamat dahil marunong kaming umayaw sa kasalanan. At salamat na dahil sa banal na Espiritu, kaya, Lord, na-enjoy namin ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, yung mabigyan ka ng kapurihan, masamba ka, yung mapaglingkuran ka, habang kami namamalagi dito sa mundo. Kaya, Ama, ituro mo sa bawat isa, sino man sa amin ang nasasayang ang buhay, Ama, ituro mo kami, Panginoon, sa tamang landas, unahin ka namin sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, manguna ka sa buhay po namin. At ito ang aming papuri, pagsamba, pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po, mga kapatid.